Sa kabila ng sigalot, sa kabila ng gyera na nangyayari, ay inuuna pa ng mga hayop talaga si Inday Sara Duterte. Ang sabi dito sa balita, yung notice of impeachment para kay Inday Sara ay pinadala na. Binibigyan si Inday Sara ng 10 days, 10 calendar days from receipt of a notice nitong kanilang impeachment na gawa-gawa, pangpopolitika, panggigipit, pero tahimik sila sa 805 billion pesos na ninakaw ng Bangag Administration. Yung kaibigan ko mismo, galit na talaga sa gobyernong Bangag. Sabi nga sa akin, mainit-init pa. Ito talaga yung hayop na administrasyon na ito ay sobrang fake news. Dahil ang headline, tignan nyo ha. Okay, basahin natin yung headline. Amid the tensions in the Middle East, the Department of Migrant Workers says 299 Filipinos were repatriated and arrived in Pasay City early Thursday morning, March 5. Oh, may pa-welcome pa mga bidang-bida. Akala mo totoo, di ba? Sabi ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, tignan, ligtas nang nakauwi sa bansa ngayong umaga ang 299 Filipino mula Dubai. Sakay ng flight EK336, Okay? Sa nasasabing bilang, 25 ang OFW na agad na sinalubong na inaasikaso ng migrant workers chuchu-chuchu. Pero, ang laman ng balita na yan ay patuloy daw ginagawa ng gobyerno ang kanilang trabaho para dyan. So, kung titignan mo dito, yung kanilang ulat, nakasinungalingan at nirepatriate daw, hindi po totoo na ang gobyerno ang nagpauwi nun. Kasi, kung titignan mo dito sa isang article ng Khaleej Times, first batch of stranded Filipinos in UAE returns home amid regional crisis. So, nakita nyo ang headline nila, stranded. Magkaiba po ang repatriated sa stranded. Pag sinabi mong repatriated, yung mga OFW, yung mga workers doon na nagtatrabaho or naninirahan na doon for a while, na dahil sa kaguluhan ay napauwi. At yung pagpapauwi sa 299 Filipinos, again, binanggit doon ay 25 lang ang OFW. Sinasabi dito ng Khaleej Times, ito ay may mga bata, kababaihan, di ba? May mga babies pa nga. Ano ang sabi dito sa Khaleej Times? Nagpasalamat ang gobyerno ni Bangag sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa pagtulong sa pag-facilitate sa ating mga kababayan. Tapos yung optics ay hindi mo matatawaran. Akala mo talaga, so ang optics nila hindi mo matatawaran. Okay? Walang ginastos ang gobyerno ng Pilipinas, walang effort ang gobyerno ni Bangag, kundi ito ay effort ng gobyerno ng UAE at effort nitong Emirates Airlines. Magkaiba po ang salitang stranded sa repatriated. So yung mga napauwi, ito yung mga nagbayad ng kanilang mga tickets, namasahe sila. Pero dahil naipit sila sa gitna ng kaguluhan, kaya gumawa ng paraan ang UAE, ang Emirates Airlines, para maibalik itong mga Pilipinong na stranded doon. Pero ang Lisa, di ba siya yung tinalagang ambassador dyan ng mga OFW? Our First Lady Luis Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that so she has become our ambassador now for migrant workers. Nasaan siya? Wala. So niloloko kayo. Ni piso, walang ginastos ang gobyerno. Ang ginastosan lang nila yung optics nila. Kung makadrama, kunyari, alagang-alaga, may pa-welcome pa silang nalalaman. Ang mga portrayal, para kunyari, concerned sila sa mga OFW. Sabi ng mga OFW ng mga taong bayan, stranded. O tama, sabi ni Bojing, stranded, not repatriated. Huwag kayong magsinungaling yan, ang kusang umuwi via commercial flight. Tulong ng UAE. Ayos, magbalita ang gobyerno natin para magbukas silang may ginagawa. Si Bangag na nga mismo naggumawa ng kwento na wala tayong magagawa. Magtago muna kayo dyan. Kasi walang lumilipad na eroplano ngayon. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran.
yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran as retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are all no-fly zones. This is a combat area. Yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Eh bakit ngayon may lumipad? Tapos kinredit mo. Ano sabi ng mga taong bayan? Ginagawa niyong bobo ang mga OFW. Gagawa na naman ng istorya, matakpan lang ang pagnanakaw ni Bangag. Todo lang ang bot-bot, kay na ay mag-uwat ginagmay. Oh, sabi ni Palangga. Nakakatawa, mga stranded dyan pa uwi ng Pilipinas. Ginalingan ang script ni Auntie Claire. Tigilan nyo na yung panloloko. Nakita nyo to? Ito ay komento ng mga tao, ng mga OFW na nakaramdam doon ng gera doon sa kanilang lugar. Sabi ni Leander, credit grabber talaga. Sabi ng isa, yes, 25 ang OFWs na talagang uuwi. Anong kaipalan ito? Bakit sinasalubong ng OWA ang mga stranded? Mostly tourist sila doon at hindi OFW. Kasi nga, sinasalubong nila para kunwari may ginagawa itong presidente ninyo. So, imagine, out of 299, 25 lang yung OFW. Maari nga yung OFW na yan, baka on the way, hindi pa nakapagtrabaho, baka on the way sila, papunta pa lang sa kanila mga amo, baguhin nyo yung inyong mga headline, nuknukan talaga kayo ng mga sinungaling,